Sa pagdinig, tahimik ngunit matindi ang tensyon. Nakaupo sa harap ng komite sina Mr. Diskaya at Mrs. Diskaya. Hawak ang ilang dokumento at handang sagutin ang mga tanong. Sa umpisa, ipinahayag ng Mr. Chairman ang pangangailangan ng komite na makuha ang buong talaan at mga supporting documents upang maging maayos ang pagsusuri. Sinabi ng mga saksi na kakaunti lamang ang nakuha nila dahil sa limitadong oras at dahil hindi pa naipapasa ng kumpleto ang ledger na naglalaman ng mga voucher at entry. Nagpatuloy ang talakayan tungkol sa kahalagahan ng ebidensya. Iginiit ng mga lehislador na kapag nagbanggit ng pangalan ay kailangang may katibayan upang maiwasan ang maling paratang at posibleng pagsasampa ng kaso laban sa nagsasalita. Ipinunto ng komite na mas mapaniniwalaan ang mga pahayag kung may mga dokumento bilang suporta. Ipinayo rin ng komite ang executive session para sa mga sensitibong detalye na maaaring magdulot ng panganib sa mga saksi kung ilalantad sa publiko. Sa gitna ng pagdinig, binigyang diin ni Mr. Diskaya ang ilang personalidad na lumabas sa talaan. Isa-isang inilahad niya ang mga pangalan ni Roman Romulo, Marvin Rillo, Dean Asisio, Patrick Vargas, Marivic Tilar, Jojo Ang, Undersecretary Terence Calatrava at Undersecretary Bernardo. Sinabi niya na ang mga pangalan ay may katumbas na mga halaga at mga petsa sa ledger at dapat itong i-verify sa pamamagitan ng pagtutugma sa mga proyekto at voucher. Hiling ng komite na isubmit ang ledger na may kasamang amounts at dates upang maging kumpleto ang record. Habang binabasa ang ilang entry mula sa ledger, inilatag ang mga partikular na transaksyon. Binanggit ang 30% entries na nauugnay sa petsa ng December 11, 2024 at bahagi na tumutukoy sa 100 million at 50 million. Nabanggit din ang iba pang halaga na nauugnay sa March at April na may 15 million at isang malaking entry na umaabot sa 101 million. Nabanggit din ang dalawang entry na may 5 million sa May 3. Tinukoy din ni Mr. Diskaya ang mga transaksyon na sinasabing dumaan kay Manny Bulusan at kaugnay kay Undersecretary Bernardo. Nabanggit ang mga petsa on January 4, 2022 and January 12, 2022 na may mga numerong 2.450 million and 3.675 million. Nabanggit din ang mga entry on September 2022 and March na may 7.3 million na kailangang itugma sa opisyal na proponent records. Binanggit ng komite na ang pagtutugma ng mga entries sa mga proyekto ang magpapatunay kung ang mga pondo ay may lehitimong pinanggalingan. Nagkaroon ng masusing palitan tungkol sa proseso ng Witness Protection Program at sa usapin ng restitution. Ipinaliwanag ni Prosecutor Padulyon na ang proseso ng aplikasyon ay nangangailangan ng pagsusumite ng affidavits at masusing pagsusuri bago maituring ang isang aplikante na kwalipikado. Nilinaw niya na wala sa batas ang naglalahad ng paunang obligasyon ng restitusyon bilang kinakailangan sa aplikasyon. Ipinahayag din niya na maaari namang mapasama ang restitusyon sa Memorandum of Agreement kapag kwalipikado ang aplikante at napagkasunduan bilang bahagi ng Terms and Conditions. Ibinahagi ni Mrs. Diskaya ang kanilang karanasan sa seguridad at sa pag-aatubili nilang magsumite. Sinabi niya na hindi sila nabigyan ng security assistance mula sa Department of Justice matapos ang pagbanggit ng maraming pangalan sa loob ng sesyon at sila mismo ang nag-ayos ng proteksyon para sa kanilang pamilya. Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. So ito lang po, mga ilang piraso lang po. Mga ano lang po, dalawang USEC, parang 6 yatang... Pakibasa mo nga yung ledger. Opo. Bago mo i-submit sa amin, pakibasa mo lang for the record. Your Honor, okay lang po ba? Kasi baka po hilingin na lang po namin sa executive session po kasi para po sa kaligtasan po namin. At pangalawa po, hindi pa po kami... Curly, ng WPP po. pinangalanan mo lahat yung 17 na congressmen. Yung pangalan po, pwede po. Pangalan lang po. Anong diferensya kung papakita mo yung pruweba? Hindi ba parang maniniwala kami dahil meron kang pruweba dyan? Kasi kung sinabi mo lang mga pangalan, wala ka namang backup document, hindi kami maniniwala basta-basta. So bakit kailangan ng executive session? Binanggit mo na nga yung mga pangalan.
Ano pang kinatatakot? Mas nakakatakot yung nagbanggit ka ng pangalan, wala ka naman pruweba. Kesa doon sa nagbanggit ka ng pangalan na may pruweba ka, sila matatakot sa'yo. Your Honor, kadalasan po kasi kapag nagbabanggit po kami dito, minsan po nagagamit po ng iba't ibang ahensya para kasuhan po kami. Yeah, Hindi pa po kami... Nevertheless, you will submit that to the committee, di ba? Kasi may subpoena Yes to po, sa yes STECOM po, kami. Your Honor. Yes po, Your Honor. O kindly submit it to us. Mr. Chair? Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Kung pwedeng itanong kina Mr. at Ms. Diskaya kung yung dalawang dokumentong isusumite nyo na sa komite also covers projects na pinasukan ninyo with government mula 2016 hanggang 2022. Your Honor, pinasa na po sa inyo po yun nung misis ko po, yung hiningi po ninyo na subpoena po para doon sa ano po niya, company niya. Naipasa na po yun. Pero meron din po kaming extra ngayon dito. Di po. So, categorically... Ay, di pala dala. Kasi, ang sa pagkaalam ko po, hindi nyo pa sinasubmit yung ledger or list nyo ng mga proyekto mula 2016 to 2022. Paki-confirm lang, Ms. Diskaya. Naipasa na, di ba? Ako ba? Or si Curly? Ako. Oo. It was attention to me, the letter. So, I passed it. Kailan yan? October 21, it was received by the Senate. Lahat ng documents except for the ledger kasi I don't have any personal knowledge on the ledger na hawak ko. So, including po projects from 2016 to 2022 until 2025. Up to present. Okay po. So, including 2016 Yes, to for Alpha and 2022 Omega. projects. Alpha and Omega as requested by just the for Senate. Alpha and Omega. Hindi po, okay, good po kung nasubmit nyo na yung Alpha and Omega from Yes po. 2016 to 2022. Pero Yes. ang hiningi ko po nung hearing na iyon ay mga proyekto ng lahat ng mga kumpanya nyo I from was just 2016 complying to 2022. whatever was on the list that was requested from Alpha and Omega. Then, Mr. Chair, I welcome na nakapag-submit na po sila for 2016 to 2022 partial. So, standing pa rin po yung request ko that they submit the other projects ng iba pa nilang mga kumpanya besides Alpha and Omega still for 2016 to 2022, Mr. Chair. So, kindly submit the ledger and can you now name the personalities na related sa ledger na dala ninyo, ledger or voucher? Your Honor, okay lang po ba isasubmit na lang po namin sa inyo? Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Ang nandito po ay si si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Amounts at saka dates. Ay okay lang po, Your Honor, kung ano na lang po, executive session na lang po para po sa... Submit na lang? Alam mo, subpoena... Ay, isasubmit na lang po namin po. Ito po. Submit. Ganun din yan, bababasa rin. Basahin mo na lang. Marami. Hindi ako makarelate sa'yo. Your Honor, okay lang po ba isubmit ko na lang po kasi masyado pong mahaba? Never mind. Ganon din yan eh. Pahirapan ba kami pa magbabasa? Ano ito, yung amount? Pati amount? Percentage. Okay. Your Honor, umpisan ko na lang po kay Yusek Terence Calatrava. Ito po yung mga date niya. Ang date po niya is December 11 is yung gulo. Mas maganda to, sir. Sorry mo.
At ito. Yan. Wait. 2024. Ito. Ito yung percentage na yun. Ito yung rate na binibigay. Okay. Your Honor, December 11, 2024 po, 30% po, kay Teres Calatrava po ito. Tapos, nung December 11 po, is another 30% ulit. Of what? Of, ano po to, parang 100 million at saka 50 million. 30% of 100 million. Yes po, Your Honor. And then, March 25 is another 15 and 30%. May project yan naka-indicate kung anong project? Yes, Your Honor. Oh, sige. Anyway, sige, proceed. March 31 is March 31, anin ko na po. March 31 is 15 million. November 20 is 15 million. December 5 is 18 million. December 6 is 1.5. December 7 is 10 million. December 14 is 9 million. January 22 is 53 million. January 18 is 53 million. April 18 is 101 million. May 3 is 5 million. May 3 is 5 million. Lagi pa yung total. Kay Yusek Bernardo naman po, through his, kay DE, sino ba yun? DE Manny Bulusan. Nung January 4 is 2022 is 2.450. January 12, 2022 is 3.675. September 2022 is 2,260,000. September 7 is 2,680,000. March 29, 7.3. March 10, 7.3. March 29, 7.3. March 10, 7.3. Kay Kong Roman Romulo naman po. Mr. Chairman, just Through- quick intervention. Yes, Senator. Pwede ba i-confirm ho to ni Mr. Bernardo? Kasi nandito na rin si Mr. Bernardo para Good alam point. natin kung nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, Yusek Bernardo. Mr. Chair, according to Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. However, considering that it was given to Bulusan, I will have to ano with Bulusan. Yun po, Mr. Chair. Pero Mr. Bernardo, may binibigay sa inyo si Bulusan na pera. Meron po akong nabanggit kanina na meron pong proyekto na si Manny Bulusan po ang katulong po. I-match nyo lang kung yung sinasabi ni Mr. Diskaya match doon sa binibigay Yes. ni Bulusan. Titignan Pero ko- ang tanong ko, mayroong binibigay sa inyo si Mr. Bulusan? Meron po, Mr. Chair, kasi nga po, nabanggit ko po na there were projects with the proponents that I'm taking charge sa Manny Bulusan po. Nung binigay sa inyo ni Manny Bulusan, sinabi ba niya galing kay Mr. Diskaya? I'm Wala sure po. sasabihin niya. Hindi naman pwede magbibigay lang siya ng pera sa inyo na walang source. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I still have to match this with ano. Never, Meron sa naman po. sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan, galing ho to kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh, So, hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to match this with hindi niyo Bulusan naman, po. dinideny niyo na galing kay Mr. Diskaya o hindi niyo lang humaalala na kailangan Hindi ko niyo po i-check? maalala, Mr. Kailangan Chair. niyo lang i-check? Yes po, Mr. Chair. Okay. Okay po.
Your Honor, okay lang po ba? Bago ko po ituloy itong kay Kong Roman Romulo, baka po pwedeng magtanong ako kung kumustahin ko sana yung status po namin sa WPP kasi That's beside the point. You have to settle that with the DOJ, not with the Blue Ribbon. okay lang po. Tanongin ko lang po sandali ang abogado ko. Sige. PG, Padulyon. Mr. Chair, when we return to Mr. Diskaya, I'd also like to ask. Thank you, Mr. Chair. Apo. Yes, Mr. Chair. I believe that it's a matter that should also be known by the committee because Mr. Diskaya is asking for the status of their application. For the past 2 months and a half, we have not heard from Mr. and Mrs. Diskaya. They have not gone back to the department. There has been no coordination made by by the couple, either by their lawyer. The last thing that we heard from them was when they declared that they will no longer be cooperating with the ICI. Since then, we have not had the opportunity to talk to them. So there can be no evaluation that can be done by the Witness Protection Program absent any disclosures coming from the couple, Mr. Chair. Does that answer your question? Your Honor, kasi nung mga nakaraan po, ilang beses din po kaming bumalik po sa DOJ po. Kaya lang wala pa po pong pinapakita sa amin po na MOA. Ganun kasimple, may proseso sila dyan. Anyway, PG, Padulyon. I think it should be explained to the couple, sir, that there is no such thing as an ex-deal here where they will provide us with documents and then we will immediately, or the Witness Protection Program will immediately give them a memorandum of agreement. In other words, hindi kaliwaan. Hindi po kaliwaan yan. Because precisely, the reason why these affidavits will have to be submitted first is for us to evaluate and determine whether the same is compliant with the requirements of the WPSB law. And second, if it can be corroborated by other pieces of evidence. A simple statement telling us or naming 100 names will not make any difference unless the same can be substantiated. And thus far, we have not seen any. And therefore, there can be no evaluation that can be made or be given by the Witness Protection Program, sir. My advice to you, Mr. Diskaya, sumugal kayo ng konti. Wala yung hindi pwedeng siguruhan. Lahat yan susugal. Kasi once na ma-admit kayo, wala pa rin kasiguruhan na tuloy-tuloy kayo may immunity. May mga sinusunod lang requirements eh. Yung absolute necessity ng inyong testimony, mga corroborate ng independent evidence, of course, not the most guilty, and so forth and so on. Chair? Yes, Senator. Prosecutor Padulyon, ang pagkakaalam ko, kasi I was then the chairman nung nagpasya sila ng back cover ng WPP at sa akin namang palagay based on the law, kailangan silang ma-process sapagkat nagpasya sila na gustong magpa-cover. Ang problema kasi at that time, the then Secretary of Justice made an opinion that the Diskaya should first make restitution. Kaya doon po yata na-stall yun eh. Considering that restitution is not even one of the requirements para ma-process. Kasi nag-a-apply pa lang sila eh. I was trying to explain then, Mr. Chair, na in the process of the application of the Diskayas, restitution is not one of the requisites. Kaya lang, pinipilit ni then Secretary Remulla, now Ombudsman, na magre-restitute sila. So, dun yata na-stall ang pinag-uusapan. Ngayon, ang pagkakaalam ko rin po, Mr. Chair, si Yusek Bernardo, parang he was already granted provisional, anong tawag ron? Provisional admission, Mr. Chair. So, if he was granted already provisional admission, was he required to restitute anything? Sir, that is covered by the Memorandum of Agreement and is confidential. I cannot make that disclosure without any clearance from the Secretary of Justice. Why? Because the law provides for it, sir, that confidentiality is a matter which is stressed in Section 7 of the law. So, Mr. Chair, ito na naman ang problema eh.
Para malaman naman ng kahit sinong gustong mag-apply, kung ano ba requirements talaga. Was that restitution requirement covered by that? Yun lang naman eh. There's nothing secret in that. Ba't hindi mo sabihin? Sir, it is contained in the Memorandum of Agreement. Like nobody should know that a restitution was required by the Department of Justice? The details of the Memorandum of I'm Agreement... not asking for details. Sabihin mo lang, was it made a requirement? Restitution is part of the details, sir, which is provided for in any Memorandum of Agreement if you're going to ask me. So if it is... Bago siya makapag-apply, restitution will be required. Not necessarily, sir. Not necessarily. Ito kailangan sabihin ko, palagi kasing sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Discayas. No, I am trying to maintain what the law says and provides. Dahil alam ko na wala namang sinasabing restitution, gusto naman nilang magpa-cover para sa ganun, may protection naman sila because they are aiding the state to prosecute kung sino-sino may kasalanan dito. Bakit hindi natin i-apply ang batas? Ngayon, sinasabi mo na naman, tinatanong ko lang, kay restitution applied to Yusek Bernardo, he was granted already provisional admission. Ba't hindi mo maibigay man lang yun? There is nothing secret in that. Otherwise, pero meron kayong paborito, merong hindi. Parang namimili kayo. It is a selective process. May I respond, Mr. Chair? Yes, you may respond. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application... Yun ang ginagawa the process mo, of application, sir. Selective application of the law. Sinasabi natin, walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but... It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. No, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is no explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. And if there is agreement as to restitution, alam mo, yung the same can be memorandum of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Yung pagka siya ay na-admit na state witness, kaya mo lamang siya lalagyan ng memorandum so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun sa memorandum. You are deviating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo eh. Palagi kayong ganyan kung makipag... no, sir, we're being very candid with the and then sasabihin nyo committee. take exception. Kayo ang nag-take exception, pati batas eh, binabago ninyo. No, sir. If the Discaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito, nag-usap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Discaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa din. Nandi pumunta siya rito, kaya ang palagay ko noon, processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Di ba? Napakasimple na pinag-uusapan natin, Prosecutor Papadulyon. Huwag na nating i-complicate ito. We apply this law to everybody. Kaya tinatanong ko lang, okay lang naman kung qualified si Yusek Bernardo. I have nothing against Yusek Bernardo. Okay lang. Tinatanong ko lang, para yung application ng batas, parehas lang. So, alimbawa, kung wala namang restitution si Yusek Bernardo, why will you apply restitution to these people? Sir, we did not. That was a statement made by former Secretary Rimulya. When they were referred to Department of Justice for processing, it was because there was a legislative inquiry which was going on, and the Discaya couple, during the time that they were testifying, stated that they wanted to be provided security and protection. Immediately after they went to the department, said security and protection was provided to them without any consideration yet as to their application into the program. The evaluation for purposes of being considered in the program is a different process which has not been completed. That is the reason why they have not yet been considered as possible state witnesses in the case. It was never completed because you were insisting on restitution. Drop it. Para sa ganun, kung mag-a-apply sila at kung qualified sila,
pagbigyan ninyo. Yun lang ang ano dyan. No, sir. Again, let me disabuse the mind of the good senator. There is no requirement that for purposes of processing, they will have to go through or they will have to make restitution. Yun nga because it will sinabi ni still go Boying through Rimulye. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya sa press conference niya. Sinabi niya yun eh. Alam mo, mag-a-apply lang eh, sinasabi ko. Kung ang restitution mangyayari at the end of, let's say, napakita talaga na meron silang pananagutan sa batas, later on, restitution is talagang kailangan. Pero nag-a-apply lang yung tao eh. Kaya nga, Witness Protection and Benefit Program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So, kung qualified sila, i-process natin. Kung nag-qualify, salamat. Kung hindi sila nag-qualify, wala tayong magagawa. Inihayag niya na handa na silang magsumite ng affidavits ngunit nag-aatubili dahil humiling ang Department of Justice ng restitusyon ng walang malinaw na halaga at walang eksaktong paliwanag kung paano dapat isagawa ang pagbabalik ng mga pondo. Bilang tugon, pinaalalahanan ng komite ang lahat tungkol sa bisa ng subpuena at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Department of Justice para sa tamang proseso. Ipinunto ng ilang lehislador na dapat isumite ang mga dokumento na naipasa na sa komite, kasama ang mga extract at ang kompletong ledger. Inulit nila na saklawin ang mga proyekto ng Alpha and Omega. Since 2016 up to 2022, pati ang ibang kaugnay na kumpanya upang matiyak ang kumpletong pagsusuri. Dagdag pa rito, ilang lehislador ang nagpahiwatig na may naunang ipinasang ilang dokumento at dapat ikumpara iyon sa mga ledger entries. Inamin ng opisyal ng Department of Justice na may pagkakataong nagkulang ang koordinasyon sa loob ng 2.5 months, dahilan kung bakit hindi pa natatapos ang evaluation. Nilinaw ng Department of Justice na ang Memorandum of Agreement ay confidential at hindi maaaring ilahad ng walang pahintulot, ngunit dapat ipaliwanag sa aplikante ang proseso at mga kinakailangan. Ipinag-utos ng komite ang agarang koordinasyon at turnover ng ledger. Sa pagtatapos ng session, nanatiling mataas ang tensyon, ngunit malinaw ang mensahe ng komite. Isubmit ang kumpletong dokumentasyon, makipag-ugnayan ng maayos sa mga otoridad, at iwasan ang pagbanggit ng pangalan ng walang sapat na ebidensya. Ang pagdinig ay inihanay para sa susunod na hakbang habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga dokumento at pag-aayos ng koordinasyon sa pagitan ng mga aplikante at ng mga kinauukulan. Pinatotohanan din ng komite na susundin ang patas na proseso at walang pinapaboran. Hiniling nilang linawin ng Department of Justice ang mga patakaran sa aplikasyon upang maiwasan ang pagkalito at hindi pagkakapantay-pantay sa pagproseso ng mga kahilingan para sa proteksyon at magpaliwanag agad ng mas malinaw.